pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung kumalat na viral. Grabe po, viral talaga, tindi. Halos lahat po, kalat po to kung hindi nyo pa po napapanood. Itong viral na, yung ininom po ni First Lady Lisa, yung pong wine ni, parang alam ko magto-toast sila, magto-toast dahil sa Independence Day, Vin de Honor, no? Hindi ko alam ang pagbasa talaga niyan. Basta Vin de Honor, yung in celebration of our Independence Day sa Malacanang. Alam ko may magtotostos yan. So, kalat na kalat. Tapos, iba, siyempre, umani po yan ng iba't ibang reaction. So, kung ano-ano, yung mga reaction. Eto, tapos pati yung facial reaction ni BBM nung nakita niya, no? Tapos yung titig ni First Lady, ang dami pong version eh. May mga malulupit pa na ganito i-treat ni First Lady. Ako, it's not a big deal sa akin. Nagkamali. Dalawa lang naman yan eh. It's either na pagkamalan niyang waiter si Cheese Escudero. Tapos sinole niya nung na-realize niya, di ba? Or sinadya niya. Pwede naman yun eh. Dalawa lang po yung tsorya na ano eh. Kaya lang siyempre, mas marami nagsabi na sinadya kasi wala namang gano'n nagsabi na napagkamalan niya eh. Pareho po negative. Sinadya man o hindi sinadya. Negative ang dating kasi Senate President eh. Di ba? Alam niyo po, sa mga ganito pong pangyayari, siyempre, hindi na po tayo mag-expect na magbibigay ng pahayag yung Malacanang dyan. Kasi tingin nila, pwede nilang maliitin yung issue, no? Ayan po, sa simula't simula pa lang, yan yung sinasabi natin. Bakit may pangangailangan po ng spokesperson? Di po ba? Kakaiba talaga kasi tong president na to eh. No? Yung mga, kung may spokesperson po at araw-araw nagbibigay, katulad po naalala natin si Harry Roque. Sabado't Linggo lang po siya walang yung spokes hour, di ba? Yung mga ganyang bagay, na ipapaliwanag po yan doon, no? Walang venue para magpaliwanag ng mga, kasi may mga mangyayari pong ganyan eh, na hindi naman po nararapat na, no? Hindi naman po nararapat na siyempre magpapahayag ba lagi ng yung Malacanang ng official statement kahit yung mamaliliit na ganyan. Pero yan po ang tinatanong sa mga spokesperson. Yan lang po yun eh. Yan lang kaso nga sa simula't simula wala na spokesperson. Ang dami na pong kinakailangan ipaliwanag eh. Ang dami pong kinakailangan sa totoo lang siguro isa yan sa magandang leadership quality ni Pangulong Duterte, yung very transparent siya sa nagaganap at hindi siya takot na harapin yung katanungan ng lahat ng mga media, 'di ba? Mapa local at mapa international. Sa akin no big deal. No big deal, no? Kasi ano pa ba big deal dyan? Kilala na naman natin yung pamilya na yan. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Di ba? Hindi po siya isa pa po sa pag-uusapan natin yung Senate building na napakataas Okay, napakataas ng presyo. Hindi po big deal yan. Madali pong masagot yan kung may spokesperson. Nagiging big deal po yan. Katulad po ng lahat ng issue ng pamahalaan na to kasi tumatagal. 'Di ba? Tatagal hanggang sa magsanga-sanga na. Yan po yung nung panahon ni Pangulong Duterte na kumbaga na-address kagad. Lahat ng issue na-address kagad. Yung mga makukulit na lang talaga yung nag-i-issue pa. Halimbawa, 'di ba? Kasi walang transparency. Yan pong kawalan ng spokesperson. Patunay po yan na ang hirap-hirap kunin. Yung ibig ko sabihin ng hindi na big deal yan. Mas malalaking issue nga hindi nila sinasagot eh. Yan pa ba sagutin? Yun po yung ibig ko sabihin. No? Hindi na nga sila makapagpaliwanag sa sobrang lalaking issue eh. Halimbawa, yung mga ayu-ayuda na yan, no? Ito pa ba ipapaliwanag nila yung pagkuha ng baso
Anyways, siyempre si Chis Escudero dahil bagong-bagong Senate President, apektado siya, di ba? Apektado siya yung it may appear kahit hindi man ganun, di umano. Di ba? It may appear na para lang talaga siyang ganun nga ang treatment sa kanya, no? Parang tinitreat siya na ano ba to, waiter? O napagkakamalang waiter. Kasi both ano man ang ano man yung yung purpose. Ano man yung purpose. Opo, tama po 'yun, pinalalaki natin. Dapat hindi naman lumaki, 'di ba? Tama ka, Noli. Bakit lumalaki? 'Di ba, Nold? 'Di ba? Bakit kaya lumalaki, Nold? Kasi nga kulang yung pamahalaan, no? Ito unang-una pa 'to eh. Tama ka naman, bakit ko pinalalaki? Hindi po ako nagpapalaki. Tulog nga ako ngayon maghapon eh. Nasa galaan nga ako maghapon eh. Malaking issue na siya pagising ko. Si Badong ba nagpapalaki? Ang sinasabi ko, kung mayroon na sana na sistema itong pamahalaan, nasasagot sana yung mga according sa inyong mga loyalista ay maliliit na issue. Di ba? Yun lang yun. Lumalaki. Sabi mo nga, maliit na maliit na issue. Pero bakit lumalaki? Kasi wala kayong sistema ng pampaliit ng issue. Maliit na sunog, walang pampatay ng maliit na sunog. Anong kahit na napakaliit na sunog yan, kung wala kayong sistema, paano yan papatayin? Saan ba nagsimula yung mga malalaking sunog? Malaki na kagad yan? Nung nagsimula, malaki kagad? Hindi. Pwede nga nagsimula lang yan sa sigarilyo. Ganon din po yung mga issue ng pamahalaan. Ansang katutak. Di ba yan yung lagi natin po na? Dehin bukiki, hindi sasagutin, pasasaan ba? Makakalimutan din yan. Yun po yung pagpuna natin dun, yung hindi mo tinitreat. Katulad niyan, treatment yung mga loyalista, maliit na issue yan, hindi dapat pinag-uusapan. Doon nadadali yung boss nyo. Doon nadadali yung Pangulo ng Pilipinas. Pwede naman talagang maliit na issue. Kay Duterte nga, ang lalaki ng issue. Kay Duterte, ang dami niyang kinalaban. Pero wala, hindi lumalaki. Murahin niya yung mga oligarko, kayang-kaya. Hindi lumalaki kasi nilulutas agad. Yun yung sinasabi ko. Maliit at malaking issue, pag hindi mo nilutas yan, problema rin yan. Simple lang yan. Ano lang yan? Alam niyo kung ano lang ang simpleng problemang ganyan? Spokesperson lang. Ang tanong, may spokesperson ba? Hindi po ako nakikialam. Best practice na. Lahat po ng presidente may spokesperson. Vice President ka, may spokesperson. Di ba? Ganun lang yan eh. Okay. Ano man ang sabihin nyo, sumagot na po si Chis Escudero. Sumagot na po si Chis Escudero. Eto ngayon, dahil bago nga si Senate President, tsaka siyempre, pinoproject niya sarili niya na matalino, magaling. Sumagot ngayon si Chis Escudero. Ayan. Ano ang sinagot ni Chis Escudero? Ito po ang sabi ni Chis. At ito po, nakakatawa para sa akin. Ha? Ewan ko lang para sa inyo. Pero basahin po natin. Ito po ang sagot ni Chis Escudero. Maaring sabihin ng iba na makaluma o parang under. Pero para sa akin, hindi kailanman magiging makaluma o di uso. Ano man ang itawag ng iba, ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao. Ito po, typical na dilawan, no? Kasi yung is either sasagutin mo lang o hindi. Malamang ang gusto niyang i-address yung pagkapahiya niya. Balibalik ta rin man, nakakahiya po yung pangyayari, no? Nakakahiya yan eh.
Sadya man yan o hindi sadya, nakakahiya po yung naganap. Okay. So big deal man yan o small deal yan, nakakahiya po. Pero ang mas nakakahiya para sa akin, yung typical na dilawan na nagsumasagot ng mga maaalon na mga salita na walang ibang ibig sabihin. Walang ibang ibig sabihin. Ayan, no, maaaring sabihin ng iba na makaluma o parang under, pero para sa akin, hindi kailanman magiging makaluma o di uso. Ano man ang itawag ng iba, ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao. Ito po, naririnig ko yung mga ganitong salitaan kay Leni Robredo. At sa iba pang mga naunang dilawan. Yung mga bubuwagin natin, iahon natin ang mga nasa laylayan, bubuwagin natin ang mga pader ng mga sagabal sa ating mga tungkol, layunin, na itaguyod ang napakagaganda pong pakinggan pero walang ibang ibig sabihin. Napahiya ka, Chis Escudero, gusto mong magsalita ng mga kung ano-anong mga bagay para pagtakpan yung kahihiyan na dinulot sa iyo ng pangyayari with First Lady. Mas lalo nakakahiya yung sagot mo. Okay, dito po mas maganda yung attitude na kung wala ka rin lang, kung hindi rin lang maganda yung sasabihin mo, shut up. Diba? No comment. Kaya napakaganda po ng sinasabi ni BP Sara, hindi nyo na-appreciate. Kung wala siyang magandang iambag, no comment na lang. Kasi pwedeng sabihin ni BP Sara yung ganyang kalalalim eh. Di ba? Maaring sa ibi ng iba na makaluma o parang under. Diyan po mas lumalabas na yung pananahimik, no? Yung pananahimik ay mas maganda. Hindi kasi nakaka-appreciate yung iba eh. Meron pong timing yung pananahimik. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Marcelite Gorgonio, pakiramdam niya kasi siya ang Lady President at First Gentleman si BBM. Parang totoo na tuloy ang kutob ko. Pahayag naman ni Cesar Figao, wala sa hulog itong First Lady nato, baka lasing siya bago pumunta sa okasyon. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Elpidio Orteza, lasinggera talaga ang ganyang kilos, First Lady pa naman siya pero nakakahiya siya. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.